Sa pagkapakatao 10. At para sa Module 2, ang pag-uusapan naman natin ay ang paghubog ng konsensya tungkol sa angkop na kilos. Narito ang mga pinakamahalagang kasanayan pampagkatuto. Merit number 5, natutukoy ang mga prinsipyo ng likas na batas moral. Merit number 6, nakapagsusuri ng mga pasyang ginawa sa araw-araw batay sa paghusga ng konsensya. Merit number 7, napapatunayan na ang konsensyang nahubog batay sa likas na batas moral ay nagsisilbing gabay sa tamang pagkapasya at pagkilos. And merit number 8, nakagagawa ng mga angkop na kilos upang itama ang mga maling pasyang ginawa. Sa lesson na ito, pag-uusapan muna natin kung ano nga ba ang kahulugan ng konsensya. Narito ang mga pangunahing definition o kahulugan na ibinibigay natin sa konsensya. Ayon kay Clark noong 1997, ang konsensya ay isang munting tinig sa loob ng tao na nagbibigay payo at nag-uutos sa kanya sa gitna ng isang moral na pagkapasya kung paano kumilos sa isang konkretong sitwasyon. Sinasabi rin na ang konsensya ay voice of God calling human person to love good and avoid evil. Mapapansin natin na ang konsensya ay nagbibigay sa isang tao ng payo kung ano ang kanyang gagawin sa isang sitwasyon. At ang payong ito ay depende sa kung paano natin nahubog ang ating konsensya at kung anong uri ng konsensya mayroon tayo sa ating sarili. Subalit iisa lang ang lagi ang sinasabi ng konsensya na nabuo ng tama. At yun ay walang iba kundi love good and avoid evil. Gawin ang mabuti at iwasan ang masama. So kung ating i-connect ito sa ating naunang aralin, yung pagmamahal at paggalang sa kapwa ay naririto. Sinasabi ng konsensya sa isang pagkakataon na kinakailangan nating o sa isang sitwasyon na kinakailangan nating gumawa ng pagkilos ng tama at iwasan ang masama sa isang konkretong sitwasyon. So, kung ating susumahin sa slide na ito, masasabi natin na ang konsensya pala ay isang boses, isang tinig na nagsasabi sa atin na ito ang gawin mo dahil ito ay tama, huwag mo itong gawin sapagkat ito ay mali. Now, kung sa isang pagkakataon, sinabi ng konsensya na huwag mo itong gawin sapagkat ito ay mali, sinabi niyang gawin mo ito sapagkat ito ay tama. So, halimbawa, sa isang sitwasyon, sinasabi ng konsensya na gawin mo ang mabuti at iwasan mo ang masama. So, for example, sa cheating. Cheating sa quiz. So, yun yung sitwasyon, yung moral situation. Ano ang sinasabi ng konsensya mo? So, pag sinabi ng konsensya mo na huwag kang mag-cheat, tapos ginawa mo yun, magkakaroon ka ng peace of mind. Okay? Peace of mind ang kapalit kapag ginagawa mo ang sinasabi ng konsensya na gawin ng tama. Kung sakasakali naman sa isang pagsusulit, sinabi ng konsensya mo na huwag kang mag-cheat at ginawa mo pa rin yung opposite nito, which is cheating, magkakaroon ka ng pakiramdam na tinatawag nating guilt feeling. Ito yung parang hindi ka mapakali sapagkat meron kang o may alam ka na nagawa masama, may alam kang nagawa na hindi mo sinunod ang iyong konsensya, yung sinasabi ng iyong konsensya. Ulitin ko, magkakaroon tayo ng guilt feeling, yung uneasiness, hindi ka mapakali sapagkat alam mo na hindi mo sinunod ang iyong konsensya at ang ginawa mo ay ang mali at hindi mo ginawa ang tama na sinasabi ng konsensya. Okay? Ang konsensya ay may dalawang elemento. Okay? Ang unang elemento ay ang paghusga o paghatol sa kabutihan o kasamaan, sa tama o sa mali. So yun lagi ang masasabi nating object ng conscience. Okay? Ang object niya is magbigay ng paghatol. So for instance again, cheating. Sasabihin ng konsensya mo, ano ang kanyang paghatol sa pag-cheat? Is it good? Is it bad?
Okay? Mabuti ba o masama? And then, ang ikalawang elemento ng konsensya ay ang tinatawag nating obligasyong moral na gawin ang mabuti at iwasan ang masama. So, ulitin natin, ang unang elemento ay ang paghusga or ang paghatol. And then, ang ikalawa naman ay ang obligasyong moral. Ang ibig sabihin ng obligasyong moral ay meron kang responsibilidad. Okay? Tandaan ha, meron kang responsibilidad na gawin yung tama at iwasan yung mali na sinasabi ng ating konsensya batay sa kanyang paghusga, batay sa kanyang paghatol. Sa kahulihan, bagaman ang ating konsensya ay sinasabi nito ang tama ay dapat gawin, sinasabi nito na ang mali ay dapat iwasan, hindi natin may iwasan sa iba't ibang pagkakataon na nasusuway natin ang ating konsensya. Okay? Kagaya ng ating paggamit ng isip at kilos loob. Bagaman alam na natin kung ano ang tama, alin ang totoo, ano ang pagmamahal, ano ang paglilingkod, hindi pa rin natin to nagagawa. So, ganun din sa ating konsensya. At ang ating konsensya ay naaapektuhan ng tinatawag nating kamangmangan or ignorance. Ang kamangmangan at ignorance na ito ay tumutukoy sa facts of the situation, and then of course ano yung moral obligation mo, and then of course kasama rin dito sa obligation kung tama ba o mali yung action na gagawin mo. Okay? Now, ang konsensya ay may iba't ibang uri. So we have different kinds of consciences, and of course we want to have what we call as tama or correct conscience. So, ano man yung tama or correct conscience? So, pag sinasabi natin correct conscience or tama yung konsensya mo, sinasabi niyang tama kung tama at mali kung mali ang isang bagay. So, a correct conscience calls an ace as an ace and a spade as a spade. So, ibig sabihin, hindi siya nagkakamali sa pagdedesisyon. So, halimbawa, yung cheating sa classroom, ang correct conscience will always tell you that cheating is always wrong. Sasabihin lagi ng correct conscience na it's not good to cheat. Okay? So, we want to have tama or correct conscience. Samantala, ang mali or erroneous conscience naman ay sinasabi niyang tama ang mali at mali ang tama. So, halimbawa natin yung cheating. Kung meron tayong erroneous conscience, sasabihin niyang ang cheating ay good, kaya dapat gawin, at sasabihin niyang, so yung mali, sinasabi niyang tama, at yung tama namang gawain, sinasabi niyang mali. Ang ikalawang uri ng conscience ay natawag nating sigurado or certain conscience. So ito ay tumutukoy sa kakayahan ng isang tao ng kanyang konsensya na sabihin ang sariling paniniwala. Okay? So sa sarili niya lang yon. Wala siyang pagduruda, hindi siya nagkakamali, so kasamahan din siya ng tama or correct conscience. And then, ang opposite naman nito, okay, ay di yung hindi sigurado or yung doubtful conscience. So, sa pagkakataong ito, hindi niya masabi kung tama ba yung tama at mali yung mali. Okay? So, nagkakaroon ng kalituhan sa pagkapasya dahil kulang yung knowledge, kaya hindi ka agad makakilos. Samantalang yung sigurado o certain conscience, sa mismong pagkakataon, kaya niya nang sabihin kung tama ang isang bagay at mali kung mali ang isang bagay. Ang ikalimang uri ng conscience ay tinatawag nating tender conscience. Okay? So kasamahan din ito ng tama, certain consciences. So, ano naman itong tender conscience? So, ito yung nakakabuo at nakagawa ng tamang paghatol kahit sa gitna ng mahirap na sitwasyon. Okay? Sabi ko sa inyo, doon sa ating formative assessment, sa pagsusuot ba ng damit, kinakailangan pang pag-usapan o gamitin ng konsensya. Okay? So, consciences work. Okay?
dun sa mga sitwasyon na mahihirap or natawag nating crisis situation. So kapag meron kang tender conscience, kahit sa mahirap na sitwasyon, alam mo kung ano ang tama at dapat gawin, alam mo ang mali, at alam mo kung ano ang dapat iwasan. So ang opposite naman nitong tender conscience is lax conscience or insensitive conscience. So ito yung wala kang pakialam sa mabuti, wala ka rin pakialam sa masama. Hindi mo na ito inaalam. Basta you do things as you intend to do them. Okay? At ang isa pang uri ng conscience ay itong meticuloso or scrupulous conscience. Ito naman yung sa sobrang takot, hindi ka na gumagawa, okay? Kaya hindi ka na rin kumikilos. You do not decide. Okay? Dito sa makikita nyong hanay ng mga uri ng konsensya, ang target nating mabuo na konsensya ay yung natawag nating tama o correct, sigurado o certain conscience, and tender conscience. Now, lahat ba tayo ay may ganitong uri na ng konsensya? Itong correct, certain, and tender? No. So, kagaya ng isip at kilos loob, kinakailangan natin gumawa ng mga pamamaraan upang mabuo natin ng maayos ang ating konsensya para ito'y maging correct, certain, and tender. So, yun namang nasa orange, kinakailangan natin itong maiwasan para hindi tayo magkamali.